pinapasubalian ng Iglesia ni Cristo na Diyos si Cristo. Wala sa Biblia. Ang anak, automatic Diyos talaga. Automatic talaga nakalagay. At sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. O hindi ba anak si Jesus Christ? Pero hindi mo pwedeng sabihin kasi na si Jesus Christ lang yun. Ang dami sumasampalataya sa kanya. Di ba? Kung sa level, oo, siya yung pinakamataas. Panginoon nga siya. Kaya nga siya yung ginawa ng Panginoon ng kaluwalhatian. Di ba? Pero hindi mo pwede. Sabi nga ganito para maintindihan mo. Nakalagay, hindi dakila ang alipin kaysa sa kanyang Panginoon. Nakalagay yun. Ngunit ang alipin, kapag ka nagpapakasakdal, ay nagiging katulad ng kanyang guro. Meron talagang isang dinadakila, meron talagang isang kinikilala. Pero ang pinagkaiba kasi, ganito, may tatlong bagay ha, para maintindihan mo. Merong Diyos Ama. Diyos Ama na kailangan sambahin at paglingkuran. Tapos ito yung Diyos Ama nagsugo ng anak. Ganyan kasi yan para maintindihan nila. No? Yung anak, sinugo siya para magligtas ng sangkatuohan. Yung parang may trabaho siya. Oo, yun yung trabaho niya. At sinugo siya para ipakilala Ama na siya nag-iisang Diyos. Kailangan paglingkuran. Di ba? Ngayon, paano ba kikilalanin si Jesus Christ? Sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya rin kayo sa Ama. O anong kailangan gawin? Ang sabi ni Jesus Christ, ang sino man sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Baga, i-idolize mo lang si Jesus Christ. Yes, wala kang ibang gagawin kundi gawin mo yung sarili mo as Jesus Christ. Anong ginagawa ni Jesus Christ? Binubuwis yung buhay, naglilingkod sa Diyos, nangangaral, di ba? Binibigay ang kanyang buhay pagtubo sa marami. Ganyan na ganyan ang gagawin ng bawat tao. O, di ba? Doon magkakaroon ng totoong kalayaan eh. Kaya tinatawag nilang Church of God o kaya Iglesia ni Cristo, totoo yun. Si Jesus Christ kasi, siya ang tumubos sa lahat ng sasampalataya eh. Siya yung katubusan ng kasalanan, yun yung totoo. Paano? Kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ, paano mangyayari? Halimbawa, makasalanan ka, ano? Makasalanan ka. Sumampalataya ka kay Jesus Christ, ganito pala dapat ang kailangan mong gawin. Ano yun? Hanapin mo siya, magsaliksik ka tungkol sa kanya. Pag nasaliksik mo yung tungkol sa kanya at nalaman mo pala talaga na kailangan mo maglingkod tulad niya, doon ka matutubos sa kasalanan. Kasi yun yung pagbautismo mo sa anak eh. Yun ang totoong pagsampalataya. Kailangan ninyong mabautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anak lagi lang sa Biblia, sabi ganito. Kayo'y magsipagsisi at magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat ng reliyon, pansinin mo, lahat ng reliyon, lagi lang bumabautismo kay Jesus Christ. Paano naman yung Ama? Paano naman yung Espiritu Santo? O, di ba? Kasi ang alam nila, si Jesus Christ lang yung way. Pagka sumampalataya kay Jesus Christ, diretso na kay Ama. Lahat ng reliyon kay Jesus Christ. Ito tanong, lahat ba ng reliyon maliligtas? Di ba? Doon sila nahuli. Doon nahuli ang mga reliyon na talagang pera lang talagang gusto nila sa mga tao. Ayaw nilang pakawalan. Gusto nilang gawing alipin. Bakit? Hindi sila nabautismo sa pangalan ng Ama eh. Pag naiintindihan nila yung pangalan ng Ama, na ang Diyos ay sumasa lahat. No? Hindi mo na kailangan hanapin sa malayo. Tinuturo mo pa sa langit. Sabi nga sa Biblia, kung iyong hahanapin siya, ay matatagpuan mo siya sa iyo. Kung hahanapin mo rin ang Diyos, matatagpuan mo ang Diyos sa iyo mismo. Anong sabi ng mga apostol? Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Kung gibain man ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templong ito ay banal. Na ang templong ito ay kayo. Di ba? Ito pa sabi mismo ni Jesus Christ.
ni sasabihin man nila, naririto o naririyan. Sapagkat naririto ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo ang Diyos. Oh. Yeah, ikaw ang totoong Church of God. Ikaw ang totoong iglesia ni Kristo. Kung sasampalataya ka sa Ama at sa Anak. Di ba? Oh, at ito ang buhay na walang hanggan. Ito, cut na agad dito eh. Ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo. Jesus Christ ang nagsasalita sa makatuwid bagay si Jesucristo. Dalawa ang pinatutungkulan eh. Di ba? May kailangan makilala yung nag-iisang Diyos sa langit at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo.